All accounted for na ang mga kapwa-akusado ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Bukod kay dating Congressman Mike Defensor, sino nga ba ang dalawang negosyanteng nag-ambag daw ng milyon-milyong piso sa kanyang kampanya? Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Kasalukuyan ng nakakulong si former Congressman Mike Defensor at ang dalawang businessman na sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Sila ang mga kaibigan at campaign donors ni Senador Rodante Marcoleta na nadawit sa plunder case dahil sa undisclosed 75 million peso campaign donation nila noong nakaraang eleksyon. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Kaya sinabi ko, zero in contribution. Pero bukod sa kilala at kontrobersyal na personalidad na si Defensor, sino nga ba sina Viray at Espiritu? Ayon sa publicly available information, nagsilbing pangulo ng GNG International Unlimited Corporation si Viray. Bagaman wala masyadong impormasyon patungkol dito, isa itong kumpanya na nakasentro sa manufacturing and trading. Minsan na rin naging kandidato ng isang party list si Viray. Noong 2010, tumakbo siya bilang nominee ng Yes We Can party list, kung saan nagsilbing first nominee si Maynard Lapid, ang pinakabatang anak ni Senador Lito Lapid. Na-disqualify ang party list na ito noong 2012 dahil wala naman daw kinakatawan na sektor ayon sa Commission on Elections. Si Joseph Espiritu naman ay ang President Emeritus ng nutraceutical at networking company na Health Wealth International Corporation. Ayon sa social media page ng kumpanya, nagsilbi rin si Espiritu bilang co-owner ng Newport Fashion Circle Corporation, Goodman Accessories Corporation at Pollux Pharmaceutical Incorporated. Ayon sa mga dokumento ng Ombudsman, 30 million pesos ang natanggap ni Marcoleta mula kay Defensor noong January 6, 2025. 25 million pesos ang natanggap ng Senador mula kay Espiritu noong January 8, 2025. At 20 million pesos naman ang nakuha niya mula kay Viray noong January 9, 2025. Ani Marcoleta, itinuturing na itong utang na loob alinsunod sa request ng kanyang mga kaibigan. Pero kahit na kinikilala raw ng Ombudsman ang kahalagahan ng utang na loob sa kulturang Pilipino, wala raw itong lugar sa isang public office, lalo na't maaari umano itong magbukas ng pinto para sa pagbibigay ng personal na pabor mula sa taong may kapangyarihan. Ito rin daw ang dahilan kung bakit may batas para pigilan ng pandarambong at panunuhol. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.